Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus! Yan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay, mga kapatiran na palaging naandyan at naghihintay ng pagpapala ng Diyos through our GMJ. Yan, thank you, Lord. O, bati naman, Sister Linda. Magandang umaga. Hello? Wala. Hello, good morning mga kapatid. Sa news sa North, sa mga sa North, East, West, and South. Salamat din po sa umagang ito. Thank you, Lord. At binabati po namin ang aming mga kapatiran, lalo-lalo na po ang aming mga prayer meeting sa ano ba ito? Hindi ko na matandaan. Alam na ni Lord po yun. Lalo-lalo na po sa Quezon City, ang fellowship, mga kapatid. Sa linggo, magkita-kita ulit tayo, Panginoon. At binabati ko po ang aking pamilya
sa aking mga anak, sa Kilamel, Igot, Neneng, Ayan. Wala na nga pala si Mon. Thank you, Lord. At sa aking mga Nanay Victoria, Nanay Tundo, sa mga kapatid, Hipag. Thank you, Lord. At salamat po. Bukas, paalis na ulit si Ayan. Ingatan siya ni Lord na makarating kung saan siya pupunta. Thank you, Lord. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid. Good morning. Salamat sa Diyos. At nandito na naman kami. Kayo ay nandyan. Sama-sama tayo magpuri kay Lord. At tanggapin natin ang biyaya na inilaan niya para sa bawat isa sa araw na ito. Thank you, Lord. Yes, amen. Thank you, Lord. At gusto ko po namin i-share sa inyo yung mga nalalapit na mga activities. Yan, lalong-lalo na po sa Zambales. Happy anniversary. Bukas po ay gaganapin nila ang anniversary doon. Kaya kita-kita po ang mga kapatiran. Yan. At ganun din po sa mga susunod pang araw. Lalong-lalo na po sa May 1. Marami po tayong LSS. Amen. Yan, ito po. Announcement. LSS May 1 in the following areas. Yan, kindly coordinate sa mga workers assigned. Sa East po, gaganapin ito sa Worship Center. Contact person po si Minister Jeff. Yan. Sa Kalo, Nasugbo, gaganapin po sa Nasugbo Worship Center. Yan, contact person po si Pastor Simple. Thank you, Lord. At sa Pangasinan po, gaganapin sa Worship Center sa Pangasinan. Contact person po ay si Minister Andy. At further announcement para sa mga nagnanais na magpabakuna, flu vaccine. And strain, good for 1 year. 4-year strain yan. 4 strain. Ayan. Good for 1 year. Docmon. Care of Docmon. And for those who want to avail, only 1-3. Yan. Kayang-kaya ni Lord. May 4. Yan. Message lang po, Sister Jam, para sa further information po. May 14. Oo. May 14, 2023 at our Parañaque Worship Center. If you are going to avail, kindly message Sister Jam Mercado via FB Messenger or text her at 09060986405. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pray muna tayo. Sige po. Tayo po ay mananalangin na po. Hallelujah. Hingi tayo ng tulong kay Lord sa lahat ng gawain. Especially sa gawain niya. Lord, thank you po. At ikaw po ang aming Diyos na labis na nagmamahal sa amin. Sa kadakilaan, wala ka pong katulad. Ikaw po ay banal. Lahat ng kapangyarihan nasa iyo, O Lord. At salamat po at itinalaga mo kami sa ganitong napakabanal na gawain. Napakaganda po ng araw na kami po ay magiging bahagi ng buhay na espiritual ng aming mga kapatid. Salamat po, O Lord. Buksan mo po ang aming tenga ng bawat isa. Imulat mo ang mga mata at bigyan kami ng kaisipan na malinaw upang kung ano man ang ibig mo iparinig sa amin ay aming marinig, ibig mo ipakita ay aming makita at makaunawa sa lahat ng ibig mo iparating. Purihin ka, Panginoon, sa iyo lamang po kami nakaasa. Sa aming sarili, wala po kami sapat na kakayahan, pero ang kapangyarihan mo po ang mahayag. Dakilain ka, O Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. At kasama po sa mga ipinapanalangin natin ay ang ating mga taga-subaybay. Ang nauna po sa akin ay si Brother Raymond Jones Pante ng ating temple workers. Yan. At ang isa po sa ating manggagawa rin, si Lisa, Sister Lisa Capuno Albaran. Yan. Kumusta na po San Pablo, Sister Lisa?
Sister Julie Serkina, watching with G.A. Barres. Ano kaya ito ni Brother Briggs? O kasama namin sina Brother Briggs, Sister Josie, Beth kagabi. Ay, kahapon. For 2 days, sama-sama kami. Yan. Sa anniversary ng Greenland. Yan. Sunod po ay Sister Kuba ito, Escondo. Sabi niya, good morning, Jesus. Yan. Sister Celeste Cecilio. Oy, Sister Celeste ha, may biyahe tayo. Thank you, Lord. At gagamitin ni Lord na patotoo sa mga nangangailangan. Sister Daisy Goyena. Good morning, Jesus and comfy family, sabi niya. So, thank you, Lord. No? Sister Linda, ano bang ating masishare na dyan ngayon? Thank you, Lord. Basahin ko muna dito sa Matthew 13:44 hanggang 46. Memory verse of the week. Romans 8:5. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Thank you, Lord. Amen. Basahin ko muna dito sa ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwan-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Sa verse 46, nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Thank you, Lord. At ako'y nagpapasalamat. Salamat sa Panginoon na yun nga, napili nga na mag-share dito sa Good Morning Jesus. Salamat sa Panginoon. Alam ko siya ang magbibigay ng karunungan na makapag-share ako. Thank you, Lord. At sabi nga rito, ang kahalagaan ni Jesus sa buhay. Buhay na walang pagkakakilala sa Diyos, walang pagpahalaga sa mga bagay na espiritual, pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat, pananalangin, lalo na ang prayer meeting. Thank you, Lord. At ito nga yung buhay ko na nung araw na ganito, na walang ginawa kundi maghanap buhay. Aga-aga nga akong gumising, gabi-gabi nga akong humimla. Yun nga yung sharing ko nung last Tuesday, na hanap buhay kahit na araw ng linggo, naghahanap buhay, iniisip mo, kumita ka ng pera, hindi pala ganon. Kaya salamat sa Panginoon yung mga bagay na yung sa spiritual, wala ako nung araw nun eh. Hindi ka naman lumaki sa Hindi ako lumaki sa relihiyosong buhay na pamilya eh. Thank you, Lord. At yun nga, yung mga dito na yung pagsimba, araw ng linggo, nagsisimba ka nga, pero wala sa isip eh. Sisimba ka lang, papasok ka lang sa loob ng simbahan. Pero tatanungin sa'yo, ano ba ebanghelyo ngayong araw na ito? Wala, hindi mo masagot dahil hindi mo sinasabuhay lahat yung mga napapakinggan mo. At dito sa yung pagpupuri sa ating Panginoon, wala eh. Kunyari, kakanta ka, ganon-ganon. Wala rin. Wala, kasi nga wala tayo sa buhay na talagang ganap at kasiya-siya eh. At yung pagpapasalamat, pasalamat ka, thank you Lord, salamat, ganun lang. Wala yung pag hindi talaga si Lord ang nasa sentro sa buhay mo, wala eh. Tsaka yung sa, yung mananalangin, yun nga, mananalangin ka, maraming sumasalangin ka, ganun lang. Pero, akala natin, nakakarating na sa kaharian ng ating Panginoon yung ating panalangin sa Kanya, pero hindi pala. At yung sa mga gawain sa prayer meeting, ito yung prayer meeting. Nung araw, ako ang coordinator sa bahay. Nagtitinda kami. Sabi ni Sister Marla, oras na ng prayer meeting,
Hoy, Marta, sabi sa akin. Naghuhugas ako ng mga kaldero pinagamitan namin sa pagtitinda. Halika na, magpe-prayer meeting na tayo. Ang sagot ko, sige na. Okay lang, nandito naman ako. Yun ang sagot ko. Kahit na ako coordinator, pero hindi ko pinapahalagaan ang gawain ng ating Panginoon. At dito nga sa Ginagawa mo lahat. Huwag lang maka-attend. yun nga, ginagawa ko. Andun yung, kung ano yung maglalaba ka, maghugas ng kaldero, para lang hindi ka makapunta sa gawain. Thank you, Lord. At yung pagbabago ng buhay, puso at isip, paano ako nagka-interest sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayun nga, punta ako sa gawain kahit na mayroong ng prayer meeting pero hindi ko siya pinapahalagahan. Na one time nga, natutulog ako ng hapon, ayun, ginising ako ni Lord. Na hindi ako sumasama sa prayer meet, sumasama ako sa fellowship pero wala lang din. Sumasama nga kunyari, para lang masabi na sumama ako. Tapos sa prayer meeting, hindi ko talaga pinapahalagahan. Pero one time nga, nung ginising ako ni Lord na, yun sa, binigay niyang life verse sa akin sa Ezekiel 36:26. Yung binago niya ang puso ko, pinalitan niya ng, nakalimutan ko na tuloy. Yung puso, bibigyan niya ako ng bagong masunuring puso ng Espiritu. Thank you, Lord, at yung bagong buhay na may pagkaunawa sa tunay na mahalaga, natutong magmahal sa Diyos, hanggang sa ngayon patuloy na binabago. Thank you, Lord, at nga natuto akong magmahal sa ating Panginoon, yung pagtitinda. Thank you, Lord, at natuto akong magbigay sa gawain. Natutuwa nga si Brother Boy, kasi sabi niya, mas daw ako sa pagtatites, na binibigyan ko talaga ng halaga yung binibigay sa akin ni Lord sa 10 piso. Kasi yung iba sasabihin, ang laki-laki naman yan, bakit ko ibibigay? Siyempre, kung ano yung binigay sa atin ni Lord, ibibigay naman natin sa Kanya, isusuklian natin yung pinagkaloob niya sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, lahat ng bagay, pinapahalagaan ko na ngayon, yung magdasal ka sa gabi, magising ka sa umaga, nagdadasal ako, minsan nakakalimut ako, nanghihingi agad ako ng patawad sa ating Panginoon kung ano man yung hindi ko nagawa nung araw na yon. At sa gabi nga, bago kami matulog ni Brother Boy, kaming 3 nila Stephen, nagbadadasal muna kami bago kami matulog. Sa pagkain, pinagpapasalamat mo yung binigay ni Lord ng mga biyaya. Kasi kung wala naman, hindi ka naman niya binigay, wala lahat yun, di ba? Kaya kailangan ipagpapasalamat natin lahat ng konting, kahit na anong bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon, ibibigay natin sa Kanya, isusuklian natin lahat ng ipinagkaloob niya sa atin. Salamat sa Panginoon. Ayun nga, yung bagong buhay na pinagkaloob sa akin ni Lord, kahit na may konti pa rin sablay, kahit naman din ang mga worker, hindi pa naman din talaga perfecto lahat. Kaya alam ko si Lord, yung konting nahihingi natin agad sa Kanya ng kapatawaran. Kaya salamat sa Panginoon, yung bagong buhay, unti-unting binabago. Ang ugali ko, lahat, unti-unti binabago ni Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, meron akong katabing brand new. Yan. So, matanong natin, Sister Linda, kasi itong ating pag-uusap ay tungkol sa kayamanan, treasures. Sa buhay ba ninyo, Sister Linda, ano ngayon ang inyong tanungan ni Pastor noon, what makes you happy? Ano ba yung inyong tinitreasure ngayon? Ano yung inyong pinapahalagahan? Ngayon, ang pinapahalagahan ko, unang-una, Panginoon Diyos. Pangalawa, pamilya ko. Lalo-lalo ang aking mga anak, talagang ibinibigay ko sa kanila lahat kung ano ang the best, lalo sa pagkain, lalo nung nabubuhay si Mon, kung anong gusto niya, binibigay ko. At ganon din kay Brother Boy, kahit na pasaway ako sa kanya. Minsan, hindi ako sumusunod. Pero sa awat grasya ng Panginoon, yun nga, unti-unti nga na nakakasunod sa mga utos niya. At kasi yung mga kayamanan, yung treasure eh. Dati ako ng ipon eh. Kahit na mga gamit. Pero ngayon, parang ka na rin, nawawalan ka. Mga gamit ko nga sa bahay eh. Sabi ko nga doon sa manugang ko, Loan, bahala ka na nga dyan.
Hindi ko na pati paglilinis ng bahay. Dati pag umuwi ako at pastor, dilinisin ko yung hanggang rooftop, hanggang baba. Pero ngayon, mawawala pala lahat yun. Kaya salamat sa Panginoon, yun nga, mag-impo ka nga daw ng kayamanan sa langit, wag dito sa lupa, kasi uubusin ng tanga. Thank you, Lord. Speaking of kayamanan sa langit, yung senior po ni Pastor doon sa anniversary, sabi niya, ano ba nagpapasaya sa inyo? So, pumunta kami doon sa pera. Talaga naman yun na nagpapasaya. Tapos nasa isip ko, ang pera ay currency dito sa lupa. Pag pupunta ka ng Amerika, ang kailangan mong pag-ipunan dollar. Currency sa bawat bansa. Tapos naalala ko, ano kaya ang currency sa langit? Yun ang dapat natin pag-ipunan kasi doon tayo papunta. Amen. Di ba? Napakinggan na natin yun eh. Currency sa langit ay faith. So yun ang ating pagyamanin. Napakahalaga. At yun naman ang ginagawa natin araw-araw. Hindi lang natin ito napapansin. Unti-unti na tayong nag-iipon ng ating kayamanan sa langit. Kasi doon tayo papunta. Naalala ko nga, Brother Ali, Simon, sabi niya, tinanong yata siya ni Sister Rhea. Sumagot siya, ang natitira na nga lang po si Sister Rhea, faith eh. Tapos kahit na sinong magtanong sa kanya, ang natitira na lang sa kanya, faith. Kaya salamat sa Panginoon hanggang sa mawala siya. Talagang kay Lord ang nasa isip niya talaga. Si Ayan nga, natatawa nga kami kay Ayan sharing ko lang to. Sabi ko, Ayan, ano na? Paalis ka na. Sabi ko gano'n, Ma, nawawalan ka naman ng faith eh. Nawawalan ka naman ng faith. Sabi ko, hindi, marami akong faith. Sabi ko gano'n. Hindi pa nagbibigay. Thank you, Lord. Kahit na, syempre, anak mo yun, mahalaga din sa iyo yung mga anak mo. Thank you, Lord, sa faith nga. Yun, natitira na lang ang faith. Amen. Thank you, Lord. Meron din pong na-share ako doon sa anniversary na sa bawat isa sa atin, there are hidden treasures. At paano mo natin ito hidden kasi? Paano natin ito palalabasin? Tingnan niyo, Sister Linda, lumalabas yung hidden treasure niya. Yung pamamaraan ng pagpapalabas. Tinatanggal yung barrier para ito'y lumitaw. Para ito'y lumitaw. Kasi kung, talaga, nagbibigay ang ating Panginoon ng karunungan, pamamaraan, paano natin mahuhukay yung mga hidden na treasure. Si Brother Terry, pagdating ko dito, ang linis ng CR namin. Diyan sa amin CR namin. Yung sa hallway. Tapos nilinis niya. Imagine, lumalabas yung kanyang treasure. Actually, hinahanap natin siya doon sa anniversary di ba? Sabi niya, susunod siya. Hindi pala siya sumunod. Meron daw mahalagang pinuntahan. Kaya si Pastor kayang-kaya niya tayong hukayin palabasin yung ating mga hidden treasure. Di ba? Yung kayang-kanya i-motivate, magamit sa gawain ng todo. Ganun may mga pamaraan kung paano natin unravel yung mga natatagong... Tanungin mo nga yung ating mga tagapakinig kung ano ba kayamanan para sa kanila. Opo. Ito po isang magandang katanungan na para sa inyo po, ano ang mahalagang kayamanan na inyong iniingat-ingatan? Yan. Comment lang po kayo sa down below. Naalala ko yung aking nanay, nung matanda na siya, ang tinetreasure niya yung aming mga pictures. Nung mga bata pa, yung binyag. Basta ipon na siya ng ipon na katabi niya sa pagtulog. Kasi hinahanap niya na kami kasi malalaki na. May kanya-kanya ng 10 po kami magkakapatid. Opo. Ako po ang sa gitna, pang 5. 10 po kami magkakapatid. So, sabi niya, siguro ang dami-dami kong anak, bakit ngayon ala na sila? Kanya-kanyang buhay na. So, mahalaga rin po na pahalagahan din natin yung ating pinagmulan.
mga kayamanan natin na kuminsan nababaliwala. Pero mahalaga sa atin yung mga yon. Kaya, thank you Lord. Ano po, Naalala ko tuloy yung taong isang lolo na mamamatay na. Sabi niya, hinahanap niya yun. Meron siyang 4 na anak. Hinahanap niya lahat. Nasaan si ganito? Andito po. Kasi dying na eh. Si ganito, andito po. Yung isang anak, andito rin po. Tapos yung ika-4, andito rin po. Ba't nandito kayo lahat? Sino nagbabantay ng tindahan? Ikwento ko lang. Ang kulit mo. hallelujah. Lahat naman ng tao kasi may pinapahalagahan eh. No? Amen. Kaya lamang, misdirected lahat eh. Sabi nga po doon sa sa natatagong kayamanan. Sabi niya Matthew 12:35. A good person brings good things out of a treasure of good things, but a bad person brings bad things out of a treasure of bad things. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So, ano ba yung pinapahalagahan natin sa ating puso? Yung tanong ni Pastor kanina, saan ba nakatago ay yung mga treasure? Doon sa ating pag-aaral ay bukid. Alam naman na natin na yung earth ay symbolizes the heart of the people. Diba? Yung humanity. Doon nagtatanim. Kaya, tingnan niyo po itong aking na-research din tungkol sa kayamanan. Meron po akong tanong ano ba ang kayamanan na iniingatan natin sa ating puso? At mahalaga din yung paano at gaano mo pinahahalagahan ang mga kayamanang ito. Kasi may mga kayamanan na kapag ka isinishare mo, mas lalong dumadami. Di ba? Depende sa pinapahalagahan mo na kayamanan. Kung ang kayamanan mo ay yung talent, every time you share it, lumalago ito kasi napapractice ka, lumalawak yung iyong sphere of influence, kaya napapag-igi ang ating kayamanang natatago. Meron din naman yung joke ng iba pag narinig kang kumanta, itago mo na yung kayamanan mo. Ayun. So, kung paano natin pinapangalagaan, kasi may ibang tao na dahil sobrang halaga, itinatago nila, ibinabaon nila sa lupa. Yun, maling paraan ng pagpapahalaga. Yun, yung bang, pati rin sa pag-aalaga ng ating mga anak, kung minsan, sobrang higpit at nabubuyo yung ating mga anak upang maghimagsik. Di ba? Sobrang higpit. So, hindi rin dapat maging ganon. Maging marunong, maalam sa salita ng Diyos kasi naandun naman yung paraan kung paano natin mapapalaki ang ating mga anak. Pagpapahalaga sa mga kayamanang ibinilin. Actually, hindi naman ibinigay, ibinilin lang ni Lord na tayo ang tagapangalaga. Stewardship. Pagpapahalaga sa mga kayamanan. Yan. 2 Corinthians 4:7. Yet we who have spiritual treasure like a common clay pots are like in a common clay pots. In order to show that the supreme power belongs to God, not to us. Belongs to God, not to us. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. So, we are stewards of these treasures.
Ang sunod po ay Colossians 2 verse 3. Alam niyo po ba ang susi? How to open hidden treasure. Na andito po. Sabi niya, Colossians 2 verse 3. He is the key that opens all hidden treasures of God's wisdom and knowledge. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Tutuloy ka na po, Bard Boy. 1 Timothy 6:19. In this way, they will store up for themselves a treasure which will be a solid foundation for the future. And they will be able to win the life which is true life. 1 Timothy 6:19. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Isaiah 33 verse 6. And give stability to the nation. He always protects His people and gives them wisdom and knowledge. Their greatest treasure is their reverence for the Lord. Siya ang nagpapatatag sa bansa, inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila, si Yahweh sundin at igalang. Grabe Ang gaganda ng mga paliwanag ng yaman na dapat nating pahalagahan. Proverbs 2:1-4. Learn what I teach, my child, and never forget what I tell you to do. Listen to what is wise and try to understand it. Yes, beg for knowledge, plead for insight. Look for it as hard as you would for silver or some hidden treasure. Ito yung pamamaraan kung paano natin matatagpuan itong mga natatagong kayamanan. Tagalog, aking anak, ang mga pangaral ko'y dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng inyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway, pilitin mong makita at masumpungan. Verse 4. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Kaya maging masigasig sa paghahanap ng mga hidden treasure. Parang parang life is an adventure. Yung marami ang na-remind ako nung 2 Corinthians 2:9 na hindi pa natin nakikita, hindi pa naiisip ng kaisipan ang mga hinanda ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga yun, it's still a hidden treasure. Yan. Napag-usapan po namin kanina ni Minister Boy. Habang nagbabatian, introduction, ang purpose ng batian na ito is yung i-encourage tayong lahat para doon sa darating na pagtuturo. Yung ihanda yung ating puso, yung excite them for the coming word. At ito nga po, marami talagang madidiscover tayo. Kasi maraming inihanda sa atin si Lord through our brother boy. Yan, kaya abangan po natin maya-maya pagkatapos ng ating pagbati ng mga birthdays. Yan, salamat sa Diyos. Yan, ngayon po ay April 28, 2023. At happy birthday kay Sister Alex Lapak ng ating Kalawan. Ang apo ni Sister Ami Hernandez. Ito po yung magaling kumanta, po? Si Sister Joyce Miranda. Happy birthday po, Sister Joyce. Sister Lenny Valencia ng Kalakha. Sister Laika Karamba.
Yan, kaya, happy birthday, Brother Jeremy Sabado. Jeremiah. Jeremiah Sabado. Brother Tres Bilarde. And Sister Banji Palilio. Yan, happy birthday po. Enjoy your Happy day. birthday. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Maligayang Birthday. pagbati sa inyong lahat po. At enjoy your day. Yan. Ako na. Repeat new song of the week, I'm a Child of God. Composed by Sister Meredith Cruz. Arranged by Brother Daniel Cosme. Interpreted by The Generation. What? I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. Was Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. This Christ died for me. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy.
Okay na? Magandang umaga, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Tutungo na tayo sa ating mga pag-aaral. Pero bago yon, mag-comment lang ako ron sa binabanggit ni Minister Ali na ang currency ng langit ay faith. Natagpuan ko lang na mahalaga na maintindihan nyo. Kasi ang sabi ng Biblia, ang tatlong ito ay mananatili. Faith, hope, and love. Pero ang pinakamahalaga, love. Siguro yun ang currency ng langit. Kasi pag dumating na tayo sa langit, wala na ang hope. Natagpuan mo na yung inaasahan mo. Yung hindi mo nakikita, nakita mo na. Kaya dito sa lupa, we live by faith. Pero pagdating sa langit, we live by sight. Yung mga hindi natin nakita, kita na natin ron. Amen? Kaya siguro mas magandang sabihin na ang currency ng langit, love talaga. Kaya kung ibig ni Lord, kung meron mang aral si Lord na ibig nating matutunan ng lubusan, ay yung pakikipag-ibigan. Hindi lamang sa Kanya, kundi dito, practice na tayo sa kapwa natin. Amen? Kaya ngayon, yung ating pinag-aaralan ay mula sa Matthew 13:44. At combine naman yan hanggang 46. Babasahin ko yung 44. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So sa ating binasa, malinaw na ang kayamanan ay yung kaharian ng Diyos. Amen? So, malinaw yon na nakatala. So, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan. Pero pagka binasa mo yung mga ipinapahayag ng Panginoong Yesus at maging ng mga sumulat ng New Testament, magiging malinaw na malinaw sa iyo na ang halaga ng kaharian ay buhat lamang doon sa hari. Amen? Kaya masasabi natin na si Jesus ang kayamanan. Amen? At tingnan nyo, nung pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, hindi naman tayo pumasok sa kapangyarihan o otoridad ng mga eskriba o ng mga pariseyo. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi sapat yon. Kung ang pananampalataya ninyo ay katulad lamang, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo kailanman makakapasok sa kaharian ng langit. So, authority ni Jesus Christ yun. Merong pinahayag ang Panginoong Yesus na maliban na kayo ay mamuhay na katulad sa isang maliit na bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. So, ano bang gift ang natanggap mo nung ikaw ay pumasok sa kaharian? Pawang kababaang loob, kaamuan, kanino ba matatanggap yun? Si Jesus lamang ang modelo natin dyan. Nakuha niyo po ba? Nung sabihin ng Panginoong Yesus na, the kingdom of God belongs to you. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong matakot, munting kawan. Kasi tuwang-tuwa ang ating Ama na ipagkaloob sa inyo ang kaharian. Kaninong persona na matatanggap ng tao ang kaharian? Kay Jesus lamang, mga kapatid. Nang ipahayag ng Panginoong Yesus na, the kingdom of God is in the midst of you. Sino ba yung nasa kanilang gitna? Walang iba kundi si Jesus. Kaya ang kayamanan ay si Jesus. Kung mahalaga man ang kaharian, dahil lamang sa hari. Amen? So, ano yun? Nililiwanag ko lang, mga kapatid. At yung kaharian na pinaghaharian ng Panginoong Yesus, kung tawagin niya ng Biblia ay the everlasting kingdom. Amen? Kaharian ng liwanag. Ang mga pinaghaharian ni Jesus ay yung mga nagmula sa kadiliman at nang manalig sa Kanya ay inilipat sa kaharian ng minamahal na anak, sa kaharian ng liwanag. Kay Jesus lamang yan, mga kapatid. Amen? At kung tawagin ng Biblia, ang kaharian ni Jesus, unshakable kingdom.
Sabi nga ni Brother Ali kanina, nakakatuwang mga katotohanan. Amen? Yang kaharian na yan pinaghaharian ng katwiran, kapayapaan, at kagalakan. Righteousness, peace, and joy na pawang kaloob ng banal na Espiritu. So, dalawang talinhaga yan na hindi gaanong pansinin kahit na ng mga Kristiyano. Maaring nilalampasan lang, hindi naman gaanong binibigyan ng attention. Pero ngayon, medyo magdahan-dahan tayo para unawain natin kung ano ba ang ibig iparating ni Lord sa atin. Amen? Una, yung sinasalarawan ng Panginoong Yesus na yung kayamanan ay merong napakalaking halaga. Amen? Tapos yung perlas ay hindi kayang halagahan. Priceless. Yung kayamanan, priceless. Na yun ay ibig ni Jesus na maipagkaloob sa mga tao. Kaya lamang mayroong hindi lamang konting problema, malaking problema. Alam niyo kung bakit? Pinapaalam ng Diyos sa atin na yung malaking halaga, malaking pagpapahalaga ng Biblia kay Jesus, hindi naman ipibigay ng tao. Hindi naman kikilalanin ng tao si Jesus nang marapat sa pagkakilala sa Kanya. Katulad ng pahayag ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53 verse 3, na ang sabi ng Biblia, hinamak siya ng mga tao. Tignan nyo kung hindi nangyayari ngayon. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang magtapon sa kanya ng sulyap. Hindi natin siya pinansin at para siyang walang kabuluhan. Ulitin ko, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Hindi natin siya pinansin. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Para siyang walang kabuluhan. So, pinapahayag ng Diyos sa atin dahil hindi natin talaga bibigyan ng pahalaga si Jesus, ng mga tao si Jesus. Mabuti sana kung yung mga hindi pa mananampalataya, okay lang yon. Hindi nila bigyan ng pansin si Jesus, hindi nila pahalagaan. Pero tayong mga mananampalataya, kapag hindi natin pinapahalagaan si Jesus, hindi magandang kalagayan yon. Tatandaan natin ang mga parables, ang mga talinhaga, ay benepisyo para sa mga mananampalataya. Pero curse para sa mga hindi mananampalataya. Minsan, ang sabi ng mga alagad ng Panginoong Yesus, bakit po lagi kayong patalinhaga kung mangaral sa kanila? Bakit po laging patalinhaga kayo kung mangaral? Sabi ng Panginoong Yesus, kasi ipinagkaloob sa inyo na makaunawa ng hiwaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So, benepisyo para sa atin na tayo magkaroon ng unawa tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus, dinagdag niya, sapagkat yung mayroon ay bibigyan at daragdagan pa at mananagana, pero yung wala, kahit yung konting nasa kanya, kukunin pa. Kasi totoong-totoo, sabi ng Panginoong Yesus, totoong-totoo ang pahayag ni Propeta Isaiah na makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Kasi, pinapurol ninyo ang inyong mga isipan. Kayo mismo ang nagsara ng inyong tainga at kayo mismo ang nagpasyang ipikit ang inyong mga mata. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, doon sa mga alagad niya, na tagasunod niya, katulad sa atin, mapapalad kayo. Kasi, maraming tao, maraming matutuwid na tao at mga propeta nung araw na naghangad na makita ang inyong nakikita ngayon pero hindi nila nakita. Naghangad sila na marinig ang inyong mga naririnig pero hindi nila narinig. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mapapalad kayo. So ang parable, kailangan unawain ng bawat isa.
Kasi yan ay para sa atin. Hindi para sa ibang tao yan. Mabuti pag yung ibang tao, makita natin na hindi pinapansin si Jesus. Pero kapag tayo, sa ngayon na tayo tinatawag na mga mananampalataya, babaliwalain natin siya o kaya mamaliitin, hindi maganda kalagayan yon. Tingin nyo, bakit ba nila natagpuan yung kayamanan? Katulad na ipinapahayag ng nakatagpo ng mamahaling perlas, naghanap muna. Tayo, kailangang masusi tayo naghahanap. Katulad ng sinasabi ni Minister Ali kanina. Amen? Kailangan ang bawat isa ay naghahanap kung ano talaga ang kabuluhan ng buhay. Ngayon, ang isang katotohanan, likas sa tao na tayo ay palahanap. Ibig nating more and more. Palahanap talaga tayo. Ibig natin something better. Mas maganda. Palahanap tayo kaya lamang, marami ang, kahit mga mananampalataya, marami sa atin ang hinahanap, ang kabuluhan ng buhay, kahalagahan, yung yaman, ay sa mga kalayawan ng sanlibutan. Amen? Pagka ganyan, pagka sa kalayawan ng sanlibutan mo hinahanap, katulad ng tanong ni Minister Ali kay Sister Linda kanina, ano ba mahalaga sa'yo? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Pagka sa sanlibutan mo hinanap ang kaligayahan mo, hindi natin nalalaman, ginagamit yan ni Satan, ginagamit ng kaawayan. Talaga ididikdik niya sa'yo na yan talaga ang pinakamahalaga. Kailangan marami kang pera, kailangan sweetik ka, kailangan lamang ka sa kapwa mo. Maling-mali yan mga kapatid. Kasi nasa sanlibutan, lahat ng pita ng laman. Mga nakaakit sa paningin, mga kalayawan ng buhay, andyan lahat. Lahat ng mga karangyaan. Pero take note, yung nakatagpo ng kayamanan, ibinenta ang lahat ng ari-arian. Makamtan lamang yung kayamanan na kanilang natagpuan. Ibinenta lahat. Amen. Gayon din yung nakatagpo ng perlas na mamahalin. Ibinenta rin lahat ng kanilang ari-arian. Siguro para maintindihan natin yan, walang ibang pinakamagandang halimbawa dyan kundi si San Pablo. Na si San Pablo, nasa kanya ng lahat. Posisyon, possession, napakaganda ng katayuang sosyal. Kahit sa gobyerno, meron siyang magandang kalagayan. May yaman. Ginagalang ng mga tao, ng mga Hudyo nung araw. Pero nang matagpuan niyo yung kayamanan, nang matagpuan niya ang Panginoong Hesus, yung mga inaari niyang pakinabang, inaari niyang kalugihan. Amen? Kapalit ng lalong mahalaga. Ang lahat ng bagay ay pinalagay niyang walang kabuluhan. Makamtan lamang si Kristo. Di ko alam, pero parang sa tingin niyo, parang ang bigat, di ba? Pero yan talaga sinasabi ng Biblia. Ako'y naranasan ko yan nung palibasa. Talagang, ano man tawag yan, ano man terminong dapat na magamit yan. Talagang lubog na lubog ang buhay ko nung araw. Bago ako nag-charismatic. Kaya sa una pa lamang na pag-attend ko ng charismatic, parang nakatagpo ako ng, parang merong kakaibang bagay. Parang, kaya mula sa unang pag-attend ko, hindi na ako tumigil. Kaya yung unang motorsiklo ko, ano yun, ang edad nun ay 26 years. 26 years old na. Kasabay yun ng aking pagkakarismatic. Kasi nung ako ay magkarismatic, sobra akong nagka-interest sa mga gawain. Kaya yung inaalok sa akin na motorsiklo ng aking boss, sabi ko, boss, yung inaalok mong motorsiklo sa akin, kukunin ko na. Binigyan ako ng pera. Bumili ako ng motor. Hindi nga nila alam kung nakabili ako o hindi. Basta binigyan lang ako ng pera.
Tapos bumili ako ng motor at wala akong ginawa kundi lahat ng maaabot ko na prayer meeting, mga service sa patay, pinupuntahan ko lahat. At yung motor na yon, sa loob ng 26 years, talagang sa gawain na focus yung gamit ng motor na yon, kaya antibay. Lahat ng ipagkakatiwala mo kay Jesus, lahat anumang bagay na gagamitin mo sa kingdom, titibay, magiging matatag. Katulad ng motor na yon, mga kapatid. Amen? Hindi lamang si San Pablo ang pwede mong maging halimbawa dyan. Marami ang nagpahalaga sa kingdom. Minsan, at pagka tinulad mo yung buhay mo, kung maipaparis mo, para meron tayong standard. Halimbawa, yung Ethiopian eunuch. Yung eunuch ko na Ethiopia. Eunuch na Ethiopia. Ayan, yun yung tama. Hindi Ethiopia pala. Yun, bansa pala yung Ethiopia. Ano yung mga negro yun eh. Mayaman ito. Ito yung treasurer ng Ethiopia. Treasurer siya. Pero nagpunta siya sa Jerusalem para sumamba. Yun lang palatandaan na meron siyang hinahanap. Tanong mo sa sarili mo, ano ba talaga hanap mo? Minsan, biro mo ang layo ng Ethiopia, sa Jerusalem, maglakbay pa para lamang sumamba. At salamat na lamang, natagpuan ng Diyos yung hangarin ng kanyang puso, kaya pinuntahan siya kay Filipi ba yan? Pinasundan siya kay Filipi at natagpuan siya ni Filipi na nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Kaya sabi ni Filipi, naintindihan niyo po ba yung binabasa niyo? Maunawa ko ba ito kung wala magpapaliwanag sa akin? At ipinaliwanag ni Filipi doon sa Ethiopia. Yung lahat ng bagay tungkol kay Jesus. Hindi kay Propeta Isaiah, kundi tungkol kay Jesus. At biro mo na makakita ng tubig yung Ethiopia, ibig ka agad magpabaptize. Talagang alam niya kung gaano kahalaga si Jesus at yung kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Ibig ka agad magpabaptize. Ngayon, meron tayong LSS sa Lunes. Attend tayo lahat. Hindi ko lang alam kung magkakaroon din tayo ng water baptism. Pero ang mahalaga, mabaptize tayo kay Jesus. Kay water, kay Spirit. Ang mahalaga, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tanging tagapagligtas at personal na Diyos. Amen? Hindi lamang yung Ethiopian eunuch ang matutularan natin. Kahit si Cornelio. Si Cornelio ay opisyal ng Italia, nakabilang sa hukbo ng Roma. Pero siya ay maalab kay Lord, kahit na hintil ito. Laging nananalangin, laging tumutulong sa mga mananampalataya. Tinagpuri ng Diyos yung kanyang paghahanap. Kailangan mapaghanap tayo, mga kapatid. Tiyak, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa maalab na humahanap sa Kanya. So tinagpo ng Diyos yung paghahanap ni Cornelio. Pinapunta siya kay Pedro. Dumarating pa lang si Pedro sa kanilang tahanan, tuwang-tuwa na yung buong mag-anak. Grabe. At bago umalis si Pedro doon sa tahanan ni Cornelio, nabaptize lahat yung buong sambahayan. Kaya napakagandang mga katotohanan yan, mga kapatid. Si Lydia, nakasakasama ng mga babaeng taga-Jerusalem na nananalangin. Yun lang pananalangin niya, paghahanap na kay Lord John. Nung marinig niya ang mga pangaral ni San Pablo, agad siyang naniwala. Iba, mga kapatid, kahit na hindi ka pa man nagiging charismatic, kita na ni Lord ang puso mo. At kapag ikay natagpuan ng Diyos, na ang puso mo ay talagang naghahanap ng isang yaman na kailangan mo talaga, ipagkakaloob ka kay Jesus. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa isang talata ng Biblia, lalapit sa akin ang lahat ng ipinagkaloob sa akin ng Ama. At sino mang lumapit sa akin, wala akong itataboy. So pagka lumapit ka kay Jesus, matatanggap mo yung tunay na kayamanan na hindi mo pwedeng ipantay ang anumang bagay sa sanlibutan kay Jesus, mga kapatid. Tatandaan natin,
Katulad ng binabanggit ni Minister Ali kanina, ang kayamanan ay natatago. Sinadya ng Diyos yun para tayo ay maghahanap. Amen? At hindi lantad ang kayamanan. Kailangan hinahanap. Diyan nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga mananampalataya. Yung mga maalam na naghahanap, pinagpapala ni Lord. Yung pangkaraniwan lamang sa iyo, ang kingdom at si Jesus. Kaya merong sinasabi ang Biblia na merong nauuna na mahuhuli at merong nahuhuli na mauuna. Nakuha niyo po ba? Conforme sa paghanap yon. Amen? At kailangan nag-exert tayo ng effort. At sino ba talaga ang maalam na naghahanap kay Jesus? Ang John 5:39 nagpahayag. Ang sabi niya, saliksik kayo ng saliksik ng Biblia. Aral kayo ng aral ng kasulatan. Ang lahat ng yan ako ay pinapatotoo. Walang ibang itinuturo yan kundi ako. Ayaw namang lumapit ng mga tao kay Jesus. Kaya kailangan kapag kayo naghahanap, kapag kayo nagbabasa ng Biblia, kailangan si Jesus ang hanap mo. Amen? Kailangan si Jesus ang hanap mo. Kailangan si Jesus ang matatanyag. Kailangan si Jesus ang sisikat. Kailangan si Jesus ang aangat sa lahat ng mga pag-aaral, sa lahat ng gawain. Amen? At hanggang sa umabot ka ron sa, sabi ng 1 Peter 2:7, to those who believe, Jesus will be very precious. Magiging mahalaga si Jesus sa iyo. Hanggang sa umabot ka ron sa, wag kayo magtaka kung bakit, kung ako minsan magturo ay parang wala akong pahalaga ron sa mga tradisyon natin. Yun ang katotohanan. Kasi habang ikay hanap ng hanap, na patuloy na nagpapakahayag sa iyo sa Jesus, katulad na yung sinasabi lagi ng binabanggit ni Pastor na John 14:21, sino man tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito, ang tunay na nagmamahal sa akin, iibigin siya ng aking Ama, at iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. At kapag ka patuloy na nagpakilala sa iyo si Jesus, pataas ng pataas si Jesus sa iyong buhay. At mararamdaman mo, yung lahat ng dati mong inaasahan, pababa ng pababa, hanggang sa wala ka nang binabanggit, kundi si Jesus na lamang. Wala ka nang ibig ipatotoo, kundi yung ginawa sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Mawawala sa iyo lahat yung mga aral na, ang sabi ng Biblia mga walang kabuluhang aral, mga magdarayang aral na hindi naman nasasalig kay Kristo. Kailangan doon tayo, pahalagahan mo yung kayamanang natanggap mo na. Amen? At tignan nyo to. Yung dalawang nakatagpo ng kayamanan sa bukid, at nung yung nakatagpo ng mamahaling perlas, parehong ibinenta yung kanilang mga ari-arian. Pareho silang nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Kayo ba, ano ba ang naibigay niyo na para sa Diyos? Para matagpuan nyo ang yaman? Ako wala nang... Kasi kapag ka narinig mo ang mga salita na ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung sino man ang ibig na sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang nagpapahalaga ng kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, para sa akin, ang siyang magkakaroon ng tunay na buhay. Pagka narinig mo yung mga salita na ganyan, para bang andun ka sa, Lord, ano pa ba ang gusto mong ialay ko sa iyo? Para bang andun lahat yung hirap, andun lahat ng sakripisyo, makamtan mo man lang yung yaman. Pero kung mapupunan nyo, yung dalawang nakatagpo ng yaman, ang sabi, sa laki ng kanilang tuwa, in His joy. Grabe, sa laki ng tuwa. Walang kalungkutan, walang anumang pag-aalala, walang anumang bagabag. Ibinenta ang lahat kusang loob.
Ewan ko kung, halimbawa nabasa ko lang naman to. Halimbawa kayo nakatagpo ng kayamanan na nagkakahalaga ng 1 bilyon na piso. 1 bilyon. Ikaw ba ay mag-aalala pa para i-produce ang 100,000 para lamang mabili mo yung kinalalagyan ng 1 billion? Pagka gano'n ang isipan mo, hindi mo nauunawa kung gaano kahalaga yung kayamanan na tagpuan mo. Amen? Binenta. Pero meron akong isang kapatid umattend na sana, nag-attend na, mga ilang beses na nag-attend. Kaya lamang, one time nagpaalam, Kuya, sabi niya, hindi na ako attend dyan sa community nyo. Kako, bakit naman? Kasi habang nag-attend ako, lalong dumadami problema. Dumadami raw ang pagsubok. Ibig kong tanungin, siguro nanonood ngayon yan Ibig ko sanang tanungin, ngayon ba naalis na yung problema mo? Mga kapatid, unawain mo kung ano natagpuan mo. Ang hirap ng buhay, kasama yan. Pero tandaan mo, hindi yan ang pinapahalagahan ng Diyos. We are all created for His pleasure. Ang mahalaga sa Diyos ay yung kanyang kaligayahan. Pero ang magandang katotohanan, kapag ka naging maligaya sa iyo ang Diyos, paliligayahin ka rin niya sa paraang hindi mo maunawaan. Amen? Grabe yan, mga kapatid. Kailangan katuwaan ng Diyos ang lagi nating hanap. In His joy. Pagka sino mang nakakaunawa ng kahalagahan ng kayamanan na nakay Kristo, madaling-madali niya isusuko ang kanyang buhay Ako, noon pa man, hindi pa man nagkakasakit si Mon, kapag ka ako'y merong dinadaanan na problema, 2 beses na operasyon ko. Ganito ang aking kaya nga niliwanag ko yung faith ni Minister Ali. Ang faith, dito mo kailangan gamitin. No one can please God without faith. Nung unang ma-opera ang tiyan ko, sabi ko kay Lord, dahil palabasan na rin ako ng Biblia noon, sabi ko kay Lord, Lord, maligaya ka ba sa nangyayari sa akin? Matapat akong naglilingkod sa iyo. Talagang sabihin na natin na parang naisusumbat mo yung paglilingkod mo. Lord, naliligayahan ka ba? Pero hindi ako nanunumbat. Kaya alam parang ganun ang dating Maligaya ka ba sa nangyayari sa akin? Kung masaya ka rito, di sige lang. Kaya hindi ako nagpapadoktor. Parang kung ito ba mayaalay ko, parang nakalay na ang buhay hindi ba? Hanggang sa persahan nga akong nadala sa ospital, hanggang sa na-operahan yung tiyan ko. Saka lamang binigay sa akin ni Lord yung word na hindi hain ang nais ko, kundi habag. Sabi, para bang pinapahayag sa akin ni Lord na kaawaan mo naman yung sarili mo, maraming pain reliever. Maraming pain reliever, tinitiis mo yung sakit. So, pero yun talaga ang faith ko. Mahabang panahon na nabuhay ako sa pananalig na kahit walang doktor, walang mga gamot na mamahalin, pagagalingin ako ni Lord. Kaya lamang ninais niya na ako'y ma-hospital. Hindi lamang minsan. After ng 6 years, opera na naman, nagdikit-dikit yung bituka ko. Lord, masaya ka ba sa nangyayari ito? Pero hanggang sa nakasanayan ko, na kahit na ano nangyayari sa buhay, ang mahalaga masaya si Lord. No one can please God without faith. Saan mo ba gagamitin ang faith? Hindi sa langit, dito yun. Kung kailan mahirap ang buhay, na wala ka ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Nakuha niyo po? Sa kay Mon, nakaiyak na naman. Kay Mon, maaga akong pinrepair ni Lord yan. Kaya, hindi sa isinuko ko na yung anak ko. Pero hindi tayo may hawak ng buhay Ang Diyos talaga. Kaya, salamat naman dahil sa maraming kaalaman tungkol sa mga sinasabi ng Biblia. At sabi nga nung ating awitin, I am worthy
I am blessed. Hindi ko nakabisado yung kanta. Because Jesus died for me. Hindi lamang namatay si Kristo para sa'yo. Kundi sa ngayon, sumasayo si Kristo. Kaya lahat talaga ng pinakamagagandang biyaya, nasa iyo. Kahit saan ka nandun, kasama mo si Kristo. Anong kapahamakan o anong hindi magandang bagay ang mangyayari sa iyo na ang Diyos mismo ang kasama mo. Mga kapatid, kayamanan niya na higit sa ano pa mang bagay sa sanlibutan. Nung araw, baka ma-misinterpret niyo ako ha. Pag kami nagre-report dito na pupunta tayo sa ganitong hotel. Naku, napakaganda ng hotel na yun. Ang gaganda ng kwarto, ang bathtub, ang ganda. Ang gaganda ng mga facilities, mga shower. Ako, bakit ganyan ang mga, sarili ko lang naman. Bakit ganyan, parang tayo pa ang naiinggit. Parang tayo pa ang naiinggit doon sa mga may-ari ng hotel, yung mga nakakapasok na may pera sa hotel. Sabi ko, kahit sa banyo lang, tapos ang gamit mo, tabo. Okay na yun. Total na kay Kristo tayo. Damdamin ko yun. Pero ang isang maganda katotohanan, kapag ka na kay Jesus ka, hindi ka pananatiliin sa tabo. Pauunla rin talaga buhay mo. Pero wag tayo mainggit sa mga ganung kalagayan. Salamat na lamang ko'y pinararanas sa atin ni Lord. Amen? So, niyahayag ko lang yung damdamin ko para magkaburoon ng buhay yung kayamanan na natagpuan sa isang bukid. Amen? Kapag ka naintindihan mo kung gaano ang halaga ng kayamanan na natagpuan mo, hindi mo lamang madaling maisusuko kay Jesus ang iyong buhay sa kanyang paghahari, kundi ang iyong pagsamba magiging totoong-totoo. Magiging buhay. Joyfully, lagi. Buong puso. Pati sa pagpupuri mo. Hindi ka mapipigil dyan. Kahit nag-iisa ka, aawit at aawit ka. At ang pagsunod mo kay Jesus, kusa lahat. Amen? Si San Pablo, nabanggit ko na kanina, lahat ng inaari niyang pakinabang, ibinilang na kalugihan. Makamtan lamang ang lalong higit na mahalaga. Walang iba kundi si Jesus, yung tunay na kayamanan. Makita nawa natin rito yung pananaw na ibig talagang ituro ng Panginoong Yesus sa atin. Na kung paanong ibig isurrender. Willing si San Pablo na isurrender ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Makamtan lamang yung tunay na yaman. Walang iba kundi si Jesus. Iba ang pagkakilala kay Jesus at ikaw ay mapabilang sa mga pinagaharian ni Jesus. Ibang-iba yon. Ito merong pinapahayag sa atin. Kapag ka hindi mo pa napagpasyahan na ipagkaloob kay Jesus ang buo mong buhay, sa makatwid, higit mo pa rin pinapahalagahan yung buhay mo kaysa kay Jesus. Ang sabi, ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay para kay Jesus, ang siya magkakamit ng tunay na buhay. Kapag ka hindi mo pa maisuko ng lubos-lubusan kay Jesus ang iyong buhay, ibig sabihin, mas mahalaga pa rin sa iyo yung iyong mga pinagtatampisawang kasalanan. Yung word no? Nagtatampisaw, maligayang-maligaya ka pa rin sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, kapag ka hindi mo pa maisuko ng buong-buo ang buhay mo kay Jesus, maligaya ka pa rin doon sa mga pleasure ng mundo. Maraming magandang bagay sa mundo. At magkaroon ka nawa ng appreciation dyan, lahat. Pero kapag ka hindi mo nabantayan ang iyong sarili, halimbawa, ngayon, summer, mga swing, hindi dahil sa hindi ako nakasama kahapon. Halimbawa, ngayon, summer, maraming outing. Maraming family. Maraming outing. Maganda yan. Kung tawagin natin dyan break? Sabbatical rest. Ayan. Sabbatical rest.
Pero kapag ka hindi mo nabantayan ng sarili mo at puro ka na lang outing, hindi mo pinapahalagahan ng yaman na natagpuan mo. Amen? Maraming sa mundo na pwedeng umagaw ng iyong atensyon. Pwede kang agawin ng yaman mo. Yumaman na ba kayo? Grabe. Dapat kami naghihinagpis pero sa biyaya na kaloob ni Lord, para kami ang daming blessing Pero hindi ko rin binabayaan na yun kumain ng aking isip at puso. Wala sa pera ang yaman. Ang sukatan ng buhay ay wala sa laki ng yaman. Walang pwedeng ipantay kay Jesus, mga kapatid. Kaya, halimbawa, ang binabanggit ni Propeta Isaiah na hindi natin pahalagahan sa Jesus. Totoo yun. Marami, tignan nyo, bakit nagbenta yung yung may-ari ng bukid, bakit ibinenta yung kanyang bukid? Yung may hawak ng perlas na napakahalaga, binenta rin yung perlas. Alam niyo kung bakit? Napaka-simple ng dahilan. Hindi nila alam kung gaano ka-value. Hindi nila alam yung halaga ng hawak-hawak nila. Nasa kamay nila yung kayamanan, pero hindi nila alam. Kayo ba, alam ba ninyo kung gaano kahalaga yung taglay nating kayamanan ngayon? Walang pwedeng ipares dyan, mga kapatid. Yan prinsipyo ng kadiliman. Yung hindi pagpapahalaga doon sa treasure. Ang sabi ng John 3:19, pinahayag ni St. John, dumating ang ilaw ng sanlibutan, dumating si Jesus bilang ilaw ng sanlibutan, ngunit mas inibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Mas inibig pa ng tao yung kanilang mga kasalanan kaysa kay Jesus. Salamat na lamang at nakapagpasya tayo ngayon. Amen. Tandaan natin, bago tayo matapos, na anumang bagay na nasa sayo, wala ka namang anumang nadadala sa kabilang buhay. It is appointed for a man to die once and then judgment. Kahit 5, kahit kusing, wala kang madadala. Lahat iiwan mo sa lupa yan. Ano ba ang tunay mong pinapahalagahan? Walang hihigit kay Jesus. Walang pwedeng ipantay kay Jesus. Pagka nahayag si Jesus, mahahayag din tayong katulad niya. Amen? Tatandaan natin, yung sumunod na talinhaga dyan, Matthew 13:47 hanggang 50, na talakay na yata rito, na yung fishing net, inihagis, maraming isda ang nakuha. Tapos dumating yung tagapaghiwalay, ihiwalay yung pangit na isda doon sa maganda. At yung pangit, tinatapon lang. Dadating ang panahon, paghihiwalayin ni Jesus lahat yan. Kung sino yung mga nagpahalaga sa Kanya, at yung minaliit siya. Ngayon, ang pagpapasya, saan mo ibig? Amen? Tatandaan natin, si Jesus ang treasure. The King of Kings, the Lord of Lords. Kailangan alam mo yon. Kasi, ang sa pahayag ng Biblia, siya, habang tayo nasa mundo, dahil tinanggap mo siya, pinahalagahan, siya ang mag-iingat sa iyo sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan ito. At siya rin ang magdadala sa atin sa kanyang kaharian. Amen? Kaya pagka dumating sa ganong kalagayan, sabi nga ni San Pedro, yamang kayo ay tinawag, hinirang ng Diyos, manatili kayo sa ganyang kalagayan. Tinawag at hinirang. Sa gayon, darating ang panahon, maluwag na maluwag tayong papapasukin sa kanyang kaharian, sa kalangitan. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Thank Hallelujah. You, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, mga kapatid. Bukas po ay awit ng pag-ibig at handa po natin ang ating mga sarili. And Sunday, fellowship po tayo. Kaya see you all, mga kapatid. God bless you. Amen. Amen. Amen.
Second Timothy 2:2. Hallelujah.